Alam ko pong ready na po lahat. Mensahe po ng Diyos. Amen? Hallelujah? Para natulala ang lahat ah. Amen? Amen. 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 Yes po, Pastor. Can we have the church announcements, please? Amen. Thank you. Sorry about that. Praise God. Amen. Amen. Thank you for this service. Amen. That we have started with such a presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Tahimik kayo, no? Pahingayin ko lang kayo ng konti sandali, no? So can we just give the Lord the loudest and the victorious shout of the last Tuesday's 4th year anniversary, mga kapatid? Amen. Praise God, amen. Hindi mahina ba? Kulang ba? Amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Glory to our God. Amen. Hallelujah. Nandiyan ba tayo? Can you go to another one? Oh no, that's an old one. Mahanap mo ba yung isa ko pang ginawa dyan? Iba yata nalagay ni Pastor. Anyway, pabalik na lang nung nakaraan. Iba yata yan. Iba yan. Kasi I think maybe dalawa nakalagay dyan. But then, can you go to the next one? So some church announcements that we have. We're already halfway of the calendar of our schedule of our roster ng ating church. So we, if I remember right, sa October 1, meron tayong Yunlong anniversary. Okay, so within the month of October, we also have our Pastor's Appreciation Day. Wow. Yeah. So, but then we don't have the dates yet, but then we follow naman kung which week siya. I think it's the 3rd week, if I'm right. Am I right, Pastor? Ayan po. Thank you. So, October 1 will be the Yunlong anniversary. Okay, so katulad pinanggit ko kanina, we'll have also the Pastor's Appreciation Day around that October, the month of October. So, the rest, nandiyan naman po, no? So, October 29, we will have another prayer and fasting. This will be the second one. So, further details, saka nyo nang malalaman. Lapasan na natin yung isa dyan. Kasi lagi ko lang binibigay yung edad ko. Lagi na lang nakabanggit talaga sa buong calendar ng aking edad. Kaya po, imbitahan ko na kayo sa araw na yan. Praise the Lord. At sa ating mga excited tayo, December 20 and 21 will be the Saturday and Sunday Christmas parties. And then, of course, December 25 and 26 is a free day. Okay? Amen. Yun po. So, yun lamang po at this time. We will let you know if there will be further announcements. Kanino itong eyeglass na to na nandito? Okay? And so now we will proceed with are you ready? Amen. Praise the Lord. Amen. So, naranasan nyo naman, di ba, nung Tuesday? Amen? Si Bishop Larry de los Santos. Amen? Amen. He is multi-talented, no? Marunong sumayaw, marunong mag-tambourine, marunong mag-tumbling. Amen? At very, he has this humor na patatawanin lang kayo ng patatawanin. And then you will be so blessed. Yan, makikita niyo naman sa personality ni Bishop, no? Talagang, he has this very pleasant, smiling, at laging mapagbiro, no? Nag-i-enjoy tayo sa kanya. So, I believe you have, kung kayo nakinig na ng Tuesday, so are you ready again to listen to the man of God? Amen? So, can I ask you actually to please stand up to just honor the man of God? As you honor the man of God, we actually honor our God, our Abba Father. So, let's welcome again Bishop Larry de los Santos. Thank you po, Pastor Grace, and welcome to Dual Citizenship. Grateful ka na kasi, di ba, residents of Hong Kong and Philippines, tapos yung buong
senior citizenship. Welcome po. Praise the Lord. Diretso na po tayo sa sa Lord's Supper. Tama po ba sa ating after na ng Mass. Okay po. Let us ready our spirit and our heart. Tayo po'y tumulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kapagpalang Diyos, aming Ama, maraming po salamat for giving us the privilege to worship you in spirit and truth. Thank you for your word and revelation. Give us, Lord, the power to understand your word. Give us a listening heart, a listening ear, and most of all, Lord, give us an understanding heart. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga lingkod na ginamit po para pangunahan kami sa pagsamba. At anuman po ang mensahe na inilaan mo sa amin, patuloy po kaming bigyan ng pag-unawa. Let the power of the Holy Spirit be upon us. Illuminate His word in our heart and give us the power to manifest and to apply it in our own lives. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatid na narito. Binigyan po sila ng day off for Saturday para po manambahan pa rin sa iyo. Ikaw ang laging inuuna. It is your word who encourages us to worship you in spirit and truth. And you said in your word, Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God in His righteousness, and all the things that we need that will be added unto us. Salamat po bagi sa aming mahal na pastor, si Pastor Rodel, at sa kanyang asawa, sa kanilang pagbakasyon sa Pilipinas. Gabayan mo po sila at anuman po yung nasa ng kanilang mga puso, yung po mga activities at mga desire nila ay patuloy po na bigyan mo ng katagumpayan. Makabalik po ang bawat isa ng ligtas sa kanilang mga lugar at magi sa aming mga tahanan na pinagtatrabahuan o saan mang company kami nag-work. Continue to use us as a channel of your blessing. Sa oras po ito, muli namin binabalik sa lahat ng pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan na Jesus. Inangkin po namin ang tagumpay ngayon at magpakailanman. And everybody says, Amen! Amen and amen. Praise the Lord. Meron po ba tayong yan, salamat po. Kasi tinitingnan ko po yung ating time. So meron pa lang time dito. Praise God. During my youth days, ang tawag po sa akin ay Jeremiah. Kasi ang hilig ko po magpaiyak sa mga mensahe. Tapos, dumating po sa buhay ko na pati buhay ko naging madrama na. Puro iyak na rin po. I'm a scriptwriter, director, and gumagawa po tayo ng mga script, play, musical play, everything. Ginagawa po natin sa kapurihan at kalatian ng Panginoon. Hanggang makasama ko pa nga po yung Alalawi family. Kaya sa mga shooting po, pag kulang po ng talent, na po ako, na naipupush. Pangarap ko po nung bata pa ako, 3 po. Gusto niyo po ba malaman yung pangarap ko? Yes po. Tinanong ko ng nanay ko, when you grow up, what you want me to be? Sabi niya. Ano bang gusto mo? Sabi ko, Nay, I want to be a priest. Gusto kong maging pare. Sabi ko ng nanay ko, pambihira naman. Dahil pang pangarap, ang mahal-mahal naman. Kasi 10 taon sa seminaryo, di po ba? So, sabi ng nanay ko, pag-pray mo, kung ano yung talagang mapupuntahan ng pangarap ko. Sumunod po, pagkaraan ng maraming mga taon, tinanong uli ako ng nanay ko, ngayon, anong gusto mong pangarap? Sabi ko sa nanay ko, ayaw mo akong maging priest. So I want to be a doctor. Sabi nila, pambira, mas mahal naman yan. Mas mahal naman yung pangarap mo. Bahala ka na. And after years po lumipat from Bicol, nalipat po kami ng Manila. Doon sa Manila po, tinanong na naman ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, anong pangarap mo? Pare o doktor ang mamahal. Sabi ko, ayaw mo akong maging pare, ayaw mo akong maging doktor. So I want to be a pilot. Sabi ng nanay ko,
Bahala ka na nga sa buhay mo, pamahal ang pangarap mo. Pero noong 1979 po, tinawag po ako ng Panginoon at nakakilala sa Kanya. And after training po ng ilang buwan, napasabak na po ako sa ministeryo. At year 1980, nagpasimula na po ako sa ministry. Sunod-sunod po yun, saan-saan po ako inahayo. 1985 was ordained as a full-time pastor. Nung ako po ay full-time na, binalikan ko yung pangarap ko. Sabi ko, Lord, you are great. You are faithful. Alam niyo kung bakit? Lahat ng pangarap ko natupad. Bakit po? Diba sabi po ng Bible, Book of Revelation, you are king and priest to our God. Diba? Kayo yung mga hari at saserdote para sa Diyos. So, natupad po yung una kong pangarap. Ano yung pangalawang pangarap? Maging doktor. Mark chapter 16, 15 hanggang 18. Diba? Ang bawat mapatungan ng inyong kamay. Diba? Ay kagaling ang bawat may karamdaman. Nasaksihan po ng aking mga matang himala ng Diyos. May pinalangin po kaming bulan, nakakita. May pinalangin po kaming hindi lumalakad mula sa kanyang pagkabata, 9-year-old, umatin ng crusade sa Milagros po, sa Masbati, lumakad po! At marami po mga ipinapanalangin sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, nagkakaroon po ng himala. Sabi ko, Lord, natupad yung pangarap ko. At pangatlong pangarap ko, ano po? Maging pilot. I have a favorite quotation. Sabi po din sa quotation, when you go to Texas, you must cross the Rockies. Kapag pupunta ka po sa Texas, tatawirin mo na yung mga kabundukang mga batuhan, no? Rockies. But when you go to California, you must cross the ocean. So pag pupunta ka po sa California, tatawirin mo yung karagatan. But when you want to go to heaven, you must be born again. Amen po ba? Alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, bilang isang piloto, marami po tayong nadala sa kaharian ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, thank God, natupad lahat ng aking pangarap. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Nung ako po ay nagka-college na, sabi ko nga po sa inyo nung Sunday, dahil sa kahirapan sa buhay sa Manila, no? Sa Bicol po, everything was provided. Bababa lang po ako ng bahay namin, makakakuha na ako ng mga alimango, ang lalaki po, suso. No? Eh, alam niyo po sa Bicol, alay, ang ulam namin, laging nakae. Kaya gagataan lang po yun, dami yun. No? Tapos, pagkagabi, ang tawag po namin, hinihintay namin yung low tide, manghihibasan. No? Mga taga-Bicol, manghihibasan. No? Ibig sabihin po, mababa yung dagat, lalakarin mo, mamumulot ka na lang po ng isda. No? Hindi mahirap po ang pagkain. No? Pagkatapos, pag walang bigas, may kamote, may kamoting kahoy, may saging. No? Everything was provided. Pero alam po, nung dumating kami sa Manila, ang bihira, Pasko, hindi kami nilalabas sa nanay ko. Bakit po? Wala kaming handa. Nakatingin po ako habang nagpuputukan po. Yung mga loses, mga pamputok po dyan. Umiyak po. Wala kaming Noche Buena, hindi kami kumakain. Pero nasa ko po yung once a day, isang kainan lang po, lugaw pa. Pag-aatian namin mga magkakapatid. Naranasan po namin yung isang pirasong tuyo na pag-aatian namin mga magkakapatid. Pag ako po ay pumapasok sa school, ang baon ko po, no? Kung hindi tuyo, itlog. Kaya po ako sa likod kumakain, din po nagpapakitian sa mga classmate ko. Kaya ang pangarap ko po noon, maging madaling mayaman. And I took accountancy during that time. Gusto ko po maging mayaman. Pero niyo po ba, di ba sabi ko nga sa inyo, nabasa ko po na may dalawang taong di makapunta sa langit. Number 1 po, at mga abogado. Bakit daw po? Sinungaling. Pangalawa, mga accountant dahil po magnanakaw.
Nung nagka-college na po ang aking mga anak, alam niyo po, ang nangyari ganito. I tried to help my wife sa pagtatrabaho. Nagturo po ako sa school. Kinuha po ako as a guidance counselor. Pero nung makita po ng aming director na ako pala ay graduate ng major in accountancy, pinagturo po ako. Pinagturo ako ng accounting from first year hanggang fourth year. At hawak ko po ang value subject. Alam niyo po ba ang pahinga ko? Mula sa umaga hanggang hapon, ang pahinga ko lang po pag may pinuntang estudyante sa guidance office. Yun ang pahinga ko. From first subject hanggang last subject, turo po ako niyan. Para lang po madagdagan yung pang-tuition ng aking mga anak. But praise the Lord, God is faithful. Nakatapos po lahat ng aking mga anak at sila po'y patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Kung bubuksan po natin ang aklat ni Timothy, please turn with me sa ating text. Ang topic po natin ay pinamagatan nating motive check. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, anong motibo mo? Ba't narito ka? Motive check. Why you do something determines what you do. No? Ulitin ko po yung ating topic, motive check. Why you do something, bakit mo ginagawa isang bagay, magpapakita ito ng iyong gagawin. So kung yung motibo mo, yun yung gagawin mo. Please open your Bible in our text, 1 Timothy chapter 6, 3 to 10. Okay po, I want everyone to participate. Babasahin ko po yung unang talata, tapos palitan po tayo. Amen po? Amen. 1 Timothy chapter 6, verse 3. Ito po ang sinabi. Sige po, sa Tagalog na muna natin. Sa Tagalog po muna. Sabi po sa Tagalog, kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuroan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoon si Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, next verse po, kayo naman. Siya ay yayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manigsa at magpagdebate tungkol sa mga salita. Mga bagay na mahandog sa ingitan, alitan, kutsaan at magbigla. Next verse po. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot sa pag-iisip o ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Kayo naman po? Ang kanan ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng reliyon. Next verse po. Kung sa bagay, malaki ang mapapakinabangan sa reliyon kung ang taong marunong masiyahan. Next verse po. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman sa Kristo. Amen. Kaya nga, dapat tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at sinusuot. Ang mga nagdadanas ng yumaman ay nahulog sa tukso at nasisilo sa ikat ng nakasamang hari. Magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Next verse po. Last verse na po ba yun? Sorry po. Dapat sabay tayo sa last verse. Akala ko meron pa. Okay po. Mukhang may problema po. Natapos na natin magbasa, parang hindi kumikilos yung relo. Buti napansin ko po agad. Sabi ko, nakapag-introduction na ako, bakit hindi nababago? 10:20 pa rin. Buti maaga ko po napansin. Hindi baka, sabi ko, ang aga pa, 10:20, baka 10 oras na ako nagsasalita. Praise the Lord. Okay po, puli ng Panginoon. Nabasa na po natin yung teksto. Okay, yung proposition po. What is the big idea in our text? Ano po yung napakalaking
kaisipan na makikita natin sa ating binasa. Ito po, motives determine our direction. Yung motibo po ang magpapakita kung saan ka patutungo. Di ba? Yung mga nais daw pong yumaman, ano raw pong mangyayari sa kahit anong paraan? Mauhulog daw po sa kapahamakan. So yung motibo mo ang magtuturo sa iyo kung saan ka patutungo. Why po? Because our motives eventually determine our direction. Sabi po ni Apostol Paul, Paul thought that right motives were even more important for the leader than the right moves. Yung tamang motibo po ay higit na mas mahalaga saan? Sa tamang nagagawa mo. May mga tao, kala mo tama yung ginagawa. Diba? Kala mo tama yung ginagawa, yung pala may tama. Iba yung motibo. Diba? Sabi ng kanta natin, nalalaman ng Diyos yung laman ng isip at ng puso natin. Diba? Ano ba yung pamagat ng awit na yun? So may inaawit po tayo ng gano'n eh. Batid niya ang laman ng isip natin at puso. Sa turo po ni Pablo, may tatlong mahalagang bagay. Number 1, evidence of wrong motive. Ano daw po ang ebidensya, kumbaga sa Bisaya? Ano po bang ebidensya ng maling motibo? The leader's doctrine trips and the teaching does not produce godliness. Ang tao po, pag may maling motibo, kahit anong turo niyan, no? Ano raw po mangyayari? Hindi magbubunga ng kabanalan. Pangalawang bagay po, the nature of wrong motives. Ano po ba ang likas ng maling motibo? The proud leader, ano po mangyayari? The proud leader steers division and pursues personal gain. Yung pinuno po o yung isang tao, isang disciples o sino man po na may maling motibo, ano po ang mangyayari daw po? Magbubunga lang daw po ng ano sa grupo? Division, pagkababagi, at ang tanging layunin lang niya ay personal na pakinabang. Pangatlo po, ano ang magiging resulta ng maling motibo? The result of wrong motive. Kanina po yung the evidence of wrong motives, verse 3. Yung nature of wrong motives, nasa verse 4 and 5. The result of wrong motives, verses 9 and 10. Para mas madali po nating maunawaan yung pinaka-topic natin, gawin nating detalyado. Ito po yung theme natin. How principles should keeps you from worldly motive. Ulitin ko po. How principles should keeps you from wrong motive. Paano po ang prinsipyo ang maglalayo sa iyo saan? Sa makamundong motibo. O sa, in short po, sa maling motibo. May ilang bagay lamang po tayong tutunghayan. 6 na malagang bagay po tayong tutunghayan. Number 1 po, it starts with the letter M. Sabay-sabay nating basahin. Mind yourself that trouble comes when you perform for wrong motive. Sabay-sabay natin basahin. Verse 3, kung nagtuturo ang sinuman ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoon Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos. Alam niyo po, nalulungkot ako pagka meron akong naririnig na nagtuturo. Sinasabi ng Panginoon, ibigay mo raw sa akin yung grado mo. alam mo na may personal na motibo. Diba? Ano sabi po ng Colossians 3:23? Whatsoever we do, let us do it wholeheartedly, at not working for man, but working for God. Ano man daw kung bagay na gawin natin ng buong puso, hindi ginagawa para sa tao, hindi para sa Diyos. Yes.
Anong utos ng Panginoon? Whatever, o ni Apostol Pablo, wherever you eat or drink, maging sa inyong pag-inom at pagkain, saan mo raw po gagawin? Gawin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Whenever we eat or drink, let us do it for the glory of God. Madali lang daw po palang mapansin pag mali ang motibo. Alam niyo po? Ano raw po? Ano raw po mangyayari? Magdadala daw po ng kaguluhan kapag mali ang motibo. Sabi po ni Mary Baker, ito po yung quote niya, a wrong motive involves what? Sabay-sabay natin basahin. Sabi ni Mary Baker, Eddie, ano sabi niya dyan? A wrong motive involves what? Defeat. Pag mali daw po ang motibo, anong kasama niyan? Anong kasama po? Kabiguan. Lilipat ako ng company. Kasi, mas malaki yung sweldo ko doon. Eh dahil ang motibo ay para lang sa personal, ano mangyayari? Naku, paglipat mo, binubugbog ka ng company. Bigla ka magsisisi. Sorry, hindi na ako lumipat. Mabait yung boss ko doon. Tandaan niyo po, dapat anumang gagawin natin ang motibo para sa kalawatian ng Panginoon. Amen. Pastor, pwede yung pwedeng mag-ano dyan, yung mga video clips natin. Hindi ba? Yung una po, video clips. May papakita lang po ako. Saglit lang naman, video clips lang po yun. Tingnan nyo po, panoorin natin nyo po. Yan po, yan po. Dinig nyo po. Walang sound. Felt a deep emptiness. Months passed and Anna continued her routine without taking a break. One day she attended the funeral of an old friend. The ceremony was beautiful, with loving speeches and many flowers decorating the coffin. As she looked at the sea of blossoms, she had a thought. These flowers were a gesture of love and appreciation, but her friend could no longer enjoy them. On her way home, Anna passed by her usual flower shop. This time she stopped and thought about her friend's funeral and the fleeting nature of life. She went inside and bought a bouquet of her favorite flowers. At home, she placed the flowers on her kitchen table. The sight filled her with unexpected joy. At that moment, Anna realized she had always waited for someone else to bring her joy and show appreciation, but life was too short to wait for others to do what she could do for herself. She understood that she needed to give herself the same love and attention she gave to others. In a busy city, there lived a woman named Anna, known for her kindness and helpfulness. She always put others' needs before her own, spending her days helping others. Anna always brought flowers to everyone, knowing it made them happy and brightened their city apartments. But despite her busy life, Anna often felt a deep emptiness. Months passed, and Anna continued her routine without taking a break. One day, she attended the funeral of an old friend. The ceremony was beautiful, with loving speeches and many flowers decorating the coffin. As she looked at the sea of blossoms, she had a thought. These flowers were a gesture of love and appreciation, but her friend could no longer enjoy them. On her way home, Anna passed by her usual flower shop. This time, she stopped and thought about her friend's funeral and the fleeting nature of life. She went inside and bought a bouquet of her favorite flowers. At home, she placed the flowers on her kitchen table. The sight filled her with unexpected joy. At that moment, Anna realized she had always waited for someone else to bring her joy and show appreciation, but life was too short to wait for others to do what she could do for herself. She understood that she needed to give herself the same love and attention she gave to others. In a busy city, Okay po? Nakuha niyo po yung moral of the story. Napakabait niyang tao. Diba? Napakabait niyang babae. Diba? Tumutulong siya lagi. Pero naranasan niya yung emptiness sa puso niya. Tapos, naghahanap siya ng somebody will appreciate her. Diba? Hanggang dumating po yung isang funeral service ng kanyang kaibigan. At doon niya nakita yung mga na hindi pala niya kinakailangan ng somebody or someone to appreciate her work. Diba? Anong ginawa niya? Bumili siya ng sariling bulaklak. Ina-appreciate niya yung sarili niya. Sabi po ni Apostle Paul, when no one encourage you, encourage yourself. Amen. I know your life as an OFW because I am one of them. Nabuhay po tayong mga OFW na
malayo sa ating mga mahal sa buhay. Minsan magte-text lang sila, sasabihin nila, Ma, where na you? Kailangan ko na ng tuition. Magte-text lang sila pag may kailangan sila. Tama ba? Hindi ka man lang makamusta, musta na you? Minsan po, sinubukan ko yung i-text ang sarili ko. Pwede pala yun. Tinext ko yung sarili ko. Kumusta na you? Biglang tumunog po yung cellphone ko. Pagbukas ko, nakakita ko, kumusta na you? Sinagot ko. Sabi ko, okay me. Ano yung sabi ni Apostle Paul? Di ba, iniwan siya ng kanyang mga kamanggagawa? Walang natira sa kanya. Kaya sabi niya, when no one encourage you, encourage yourself. Pero niliwanag po niya, kahit iniwan siya ng mga kasama niya, the Lord is with him. He will never leave us nor forsake us. Number 1 po, ano yung number 1 natin? Mind yourself that trouble comes when we perform for wrong motive. May isa pa diyang quotation bago tayo dumako sa pangalawa. The right thing with the wrong motive is wrong thing. Ulitin ko po. The right thing with wrong motive is the wrong thing. Ang tamang bagay pero mali ang motibo ay isang maling bagay. Naalala niyo po ba si Balaam? Do you remember Balaam? Di ba? Si Balaam po ay tinawag na the golden prophet. Bakit po? Anumang sabihin niya, mangyayari at magaganap. Sabi ng Lord sa kanya, huwag ka nang pumunta kay Balak. Dahil si Balak, may masamang balak. Sa Israel. So sabi niya, tinawag niya si Balaam. Sabi niya, no? Pinapunta niya si Balaam. Inopera niya. Just to curse Israel. Pero alam niyo po, ano nangyari? Pero alam po niya na may masamang balak na si Balak. Pumunta pa siya. Ano nangyari po? Mabuti na lamang po, yung asno niya may third eye. Bakit po? Anong kwento? Papunta na siya kay Balak, pero ano nangyari? May anghel na nagbabantay o naghintay sa kanya para siya ay patayin. Bakit po? Ipapapatay siya sa anghel. Bakit po? Ipapahamak niya ang Israel. Mabuti na lang may third eye yung asno. Nung makita ng asno na may anghel doon, na may drawn sword, anong ginawa ng asno? Pumunta sa kaliwa. So, anong ginawa ng anghel? Pumunta doon sa pinuntahan ng asno. Tapos nakita ng asno, andun yung anghel. Tinago niya dito. Galit si Balaam. Anong ginawa ni Balaam? Pinagpapalo niya yung asno niya. Diba? Pinagpapalo niya. Ba't hindi ka sumusunod kung saan ka pupunta? Pagkatapos ano nangyari? Anong ginawa ng Diyos? Pinagsalita yung asno niya. Ano sabi ng asno? Ano sabi ng asno? Ikaw na nga yung nililigtas ko. Papatayin ka ng anghel. Ako pang pinapalo mo. Tapos nakita po ni Balaam, andun yung anghel na papatay sa kanya. At pagdating niya po kay Balak, sabi niya, I will never curse Israel. Diba? Minsan po, mapanganib, na minsan tama yung ginagawa mo, pero may maling motibo. Sabihin mo sa katabi mo, salamat. Tama ang motibo mo. Pag pupunta tayo sa church, anong motibo natin? Amen. Dapat si Lord. Diba? Kung pupunta tayo sa church, ng financial ng motibo, wag po. Amen? Pag magbibigay tayo ng offering, Lord, sabi mo, ang nagbibigay, siksik-liklik, umaapo ang tatanggapin. Pag ganun ang ating motibo, i-check ni Lord yun. Diba? Kailangan laging tama ang motibo. Pangalawa po, start with the letter O. Letter O po. Ano sabi dyan? Sabay-sabay po.
Open yourself that spiritual leadership brings reward, but don't be control of it. Basahin po natin verse 4 sa Tagalog. Sabay-sabay. Siya na nagyayabang, ngunit walang nalalaman, sakit niya ang manunulugsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na umahantong sa inggitan, alitan, kutsaan, at masamang kilala. Meron po ba kayong kilalang tao na laging tama? Pag nagsasalita ka, chinecheck ka niya agad. Pag may sinabi ka, may sasabihin siya, lagi siyang tama. Alam niyo po si Lord nagbigay sa atin ng sasakyan sa church. Mitsubishi L300. Ang tawag po namin sa kanya, sasakyang walang kamali-mali. Alam niyo po kung bakit? Kasi puro tama. Yung mga nagmamaneho po kasi, parang kung walang panganib, tuloy. Kahit stop, go! Kaya madalas, babangga. Kahit bubong po may tama. Sabi ko, ang bahira, pati bubong may tama. Yung pala, hindi nakikita na may nakausli, dire-diretso, may tama pa rin, pati bubong. Pati sa ilalim pagsilip ko, may tama. Pati gulong, may tama. Lahat po, may tama. Madalas po na may maintenance. Bakit po? Puro tama eh. Pwede ba pakitingnan mo yung katabi mo? Ay mo sa kanya, wala ka bang kamali-mali? Pag wala pong kamali-mali, puro tama. Tingnan po natin yung quotation. The key to realizing a dream is to focus not to success but significance, and then even the small steps and little victories along your path will take a greater meaning. Ulitin ko po. Ang pinakasusi daw po para matupad ang pangarap ko ay huwag kang mag-focus saan? Sa tagumpay. Saan daw po? Sa kahalagahan. Significance. And then even a small step and little victories. Kahit daw po yung maliliit na hakbang at maliliit na tagumpay. Along the way, it will take a greater meaning. Ano niyo po yung pagtuturo ka pala sa high school ng accountancy? Kala ko baliwala lang eh. Every time na maglalakad ako sa mall, may bumabati sa akin. Sir, natatandaan niyo pa ba ako? Pag sir, alam ko estudyante ko. At pag tinanong ko, kumusta ka? Teka, parang kilala kita eh. Sir, ako po yung estudyante niyo. Ay, oo, ikaw nga yun. O, kumusta ka na? Eto po, graduate na ako. O, anong course ang kinuha mo? Accountancy po. Bakit? Kasi po, na-inspired ako sa turo ninyo. One time po, magbe-birthday ako, may tumawag sa akin. Punta po kayo dito sa SM. SM ko ba? Pagdating ko po doon, gulat ako, estudyante ko. Oh, kumusta ka na? Eto po, talagang maraming salamat po sa inyong gabay. Naging inspirasyon kayo. Oh, bakit? Kasi accountant na po ako. Ha? Accountant ka na? Opo. Ayun, mamili po kayo ng damit, long sleeve, saka pantalon po, tigda-dalawa. Nagulat ako. Sige po, mamili kayo. Alam niyo po, pinakain na ako, binilang pa ako ng damit. Pero ang tinanong ko, ba't yun ang kursong kinuha mo? Sabi niya po, na-inspired po kasi kami. Eh, kumusta ninyo mga classmate mo? Alam niyo po, lahat kami kumuha ng accountancy. Akala ko yung pagtuturo ko sa kanila, ang titigas ng ulo, ang hirap-hirap turuan, minsan hindi ka pinapansin, minsan inaano ka pa, anong tawag doon? Pinipiloso ko ka ba? Kasi di ba pag accountancy, debit, credit, kahit parehas. At pag may pinasa na kulang ng piso, sir, kulang naman piso yun eh. Pwede na yan. Kasi dapat sa bookkeeping, dapat pantay yung debit sa credit. Pag mali, pambihira naman sir, piso naman kulang eh. Abuluhan ko na lang.
Pinapaloso pa ako ng gano'n. Hindi ko alam, nagbigay na pala ng inspirasyon sa kanila. Lahat sila kumuha ng accountants. Akala ko po yung pagtuturo ko sa bilangguan, ganun lang. Nagulat ako nung lumaya, pumunta si church, may disciples na. Mga kriminal po, murderer. Ang kaso 511. Alam niyo po yung kaso ng 511? Nagbebenta ng droga. Kaya madalas sinasabi ko, sana 7-11 na ang kaso mo. Para pagpasok mo, labas ka rin. Diba dahil 7-11 dito? Pag pumasok ka, makakalabas ka rin. Eh kaso, ang kaso po sinampa sa kanila 5-11. Eh pag 11 po, naku, ang tagal po bago lumabas. Pero alam niyo po ba, kahit ang bibigat ng kaso, sa biyaya ng Diyos, dahil tama ang motibo, nakalaya po sila. At ganun, nagiging po ang sagot. Pangatlong bagay po. Pangatlong bagay. Sabay-sabay po. Ano po yung pangatlong bagay? Hindi ko na po binabasa yung quotation. Start with the letter T. Trust God, providence above food and covering. Verses 5 and 6 po, sabay-sabay natin basahin. Mahilig din siyang makipagtalo sa taong baluktot ang pag-iisip. At di kumikilala sa katotohanan. Ang taong ito ay nag-aakala na ang reliyon ay paraan sa pagpapayaman. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa reliyon kung ang tao ay marunong masayahan. Sabi po sa Hebrews 14 verse 12, sabi po doon, godliness plus contentment is a great gain. Ano niyo po pinangako ng Diyos sa Matthew 6:33? Kung hanapin daw natin ang kanyang karya at katwiran, ano raw po? Lahat ng kailangan mo, idadagdag sa iyo. Amen? Sino po magkakapagsabi dito na ang Diyos hindi naging tapat sa kanya? Meron po bang sandali na tayo'y pinabayaan ng Diyos? Wala po. Hindi po ba? One time po, nag-preach ako. Ay, hindi po preach. Kasal po. Pagkatapos po ng kasal, sa sobrang kasiyahan ng mag-asawa, nakalimutan na ako. Alam niyo po, pag ako'y pupunta sa isang lugar, pamasahe lang ang dala-dala ko. Pauwi po by faith na. Kaya one time po nagturo ko sa Bulacan. Pagdating ko sa Bulacan, piyesta pala. Guspo ng Bible study. Mula sa San Jose, Bulacan po, maniwala kayo sa hindi, nilakad po hanggang Quezon City. Eh nung ako po ay religious pa, alam niyo po ba ang aking pong sakripisyo? Mula sa amin sa Quezon City, naglalakad ako pupuntang Tungko sa grotto. Nilalakad ko po yan. Sino pong nakapunta na sa grotto? Naglalakad po ako, yun yung po yung penitensya ko. Tama? Di ba? Penitensya. Pag sa simbahan po, magluluhod, hanggang mula doon sa pintuang palakad. Mag-i-station of the cross. Tinatapos ko yung station of the cross. Kaya gusto kong maging pare. Lagi sa Kristan po ako sa amin, sa probinsya. Sa Kristan po. Kaya natutunan ko yung misa, mula po sa, alam ko nang sabihin eh. Alam ko na yung sasabihin ng pare, alam ko na rin yung sasabihin ko. Alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos. Nung mag-born again yung nanay ko, nagulat ako sa pagbabago niya. Nagkaroon siya ng transformation. Nanay ko po kasi, Quijano. Eh, may lahing Castilaloy. Taga-Masbate po. Naku po. Pag pinarusahan po niya kami, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Eh, yung ate ko po nasa Maynila na, ako na yung susunod na panganay. Pag may nagkasala sa amin, kasalanan ng lahat, ang unang palo, ako. Kaya malakas pa. Unang parusa ako. Pagdating po doon sa maliliit ko na, pagod na. Kaya lahat ng malakas na ang sa akin po. Eh, ayaw na nanay ko, nasasalo ka. Dahil pag sumalo ka, sinalo mo yung parang gano'n.
Kung anong hawak niya, ibabalibag na sa tatadkarin ka ng palo. Pero hindi po, nang maborn again ang nanay ko, nagulat po ako. Ni pagbumura, hindi na ako nagginagawa. Ni paninigarilyo, hindi na nagginagawa. Lahat po na bago. May lahat po kami nainganyo na maborn again. Amen. Bakit po? Kasi ang laki ng pagbabago sa buhay ng nanay. Amen. Pang-apat po, pang-apat na bagay. Sorry po, mayroon lang po akong isang quotation dyan na bago po. Things you will never regret. Mga bagay na hindi mo raw po pagsisisihan. Ano raw po ang mga bagay na hindi nating pagsisisihan? Kausapin mo si Lord. Talking to Jesus first. Nabanggit po ni Bishop Rene, di ba? Pagdating nyo, kaysa mag-maritesan kayo, manalangin muna. Amen. Gusto ko yung ginawa nyo kanina, pumasok kayo sa office na nalangin kayo. Ano po dapat? Talking to Jesus first. Pangalawa, trusting His timing. Amen. Wag po kayo magmamadali. Lalo na po sa pag-aasawa. Baka mapili nyo, bungi. Amen. Pangatlo, doing the right and hard thing. Pangatlo po, doing the right and hard thing. Pang-apat, surrendering your pride. Wag na wag kayong magmamataas. Amen. Panglima, being gentle with others. Di ba sabi po ng Panginoon, yung mga anak daw ng Diyos, peacemaker. Diba? Blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Amen? Hindi po yung uuwi kayo sa Pilipinas, aawayin niyo yung master niyo. Bisa na kayo umuwi, nakaaway agad kayo. Pang-anim po, extending radical forgiveness. Wag kayong magtatanim na sama ng loob. Amen. Amen? Pang-pito po, speaking life over your struggle. Kahit naghihirap po kayo, huwag niyo sasabihin, naku, mamamatay na. Speaking life over your struggle. Amen. Pangwalo po, protecting your peace. Amen. Ang sarap po na may kapayapaan. Amen. Amen? Amen. I have told you these things, sabi ni Jesus in John 16:33. So that in me you might have peace. In this tribulation, in this world you shall have tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. Amen. Protect your peace. Pang-siyam po na hindi mo dapat i-regret. Worshiping while you wait. Hallelujah. Naghihintay ka ng visa mo, worship the Lord. Amen. Amen. Naghihintay ka ng ibang employer, worship the Lord. Amen. Wag kang manunumbat sa Diyos. Yes. Ano sabi ni Pablo kay Timothy? Huwag niyong itataas ang inyong mga kamay sa panalangin na nagre-reklamo kayo. Bisan po maraming tao, hindi panalangin ang ginagawa, puna langin. Bakit mo puna? Lord, bakit naman gano'n? Tapat naman ako sa iyo. Ba't hindi mo binibigay yung kayang pangangailangan ko? Ang tagal-tagal ko nang hinihingi yung boyfriend ko. Pero po isang tao, totoo po itong nangyari. Ang sabi niya, number one, gusto niya Christian. Pangalawa, gusto niya mayaman. Pangatlo, gusto niya tall, dark, and handsome. Yun po yung kanyang yun yung kanyang panuntunan. Tatlo lang po, Christian, mayaman, tall, dark, and handsome. Pagkaraan po ng 5 taon na paghihintay, wala pong tall, dark, and handsome. Sabi niya, Lord, masyado ata mabigat yung panuntunan ko. Medyo na lang po, kahit hindi mo po katangkaran, may maganda na maitsura. After 5 years, wala pa rin po. Siguro mabigat pa rin yung pangalawa kong panuntunan. Diba na po huwag mayaman, basta meron lang namang pagkakakitaan. Hindi kami magugutom sa araw-araw. Kahit may konting extra. After 5 years, wala pa rin! Sabi niya, Lord, siguro napakabigat ng aking panuntunan na.
kahit po hindi Christian, basta madadala ko sa Panginoon. After 5 days, wala pa rin. Alam niyo po, sabi niya, siguro napakabigat ng panuntunan ko. Lord, kung sino pong pumasok dyan, unang-una sa pinto, siya na po! May pumasok! Sabi niya, Lord, prank lang. Sabi mo sa katabi mo, wag na wag ka nagmamadali. Ano po sabi na Ecclesiastes 3:11? Ang ganda na sabi na Ecclesiastes 3:11. In this time, He makes all things beautiful, and He puts eternity in the hearts of men. In His time, He makes all things beautiful. Pang-apat po, intelligently be content with God's goodness and faithfulness. Sabi po sa verse 7, wala tayong dinala anuman sa sanlibutan nito at wala rin tayong madadalang anumang pag-alis. Tama po ba? Amen. Si Job po, nung magkaroon ng bigat na pagsubok, namatayan ng 10 anak, nawala ng kabuhayan, nagkasakit na maluba, anong sabi ni Mrs.? Ano pong pangalan ng asawa ni Job? Hindi nyo alam? Ang pangalan po ng asawa ni Job, si Mrs. Job. Wala kasing pangalan, Mrs. Job. Ano sabi po niya? Curse God so that you might die! Ba, grabe, oh. Minsan po, nag-apply po ako ng visa papuntang Korea. Nagbakasyon si Mrs. First time niya magbakasyon from Spain. Sabi ko, ma, samahan mo ako. Saan? Kukunin ko yung visa ko. Tuwan-tuwa siya, sama siya. Siyempre, ako lang makakakita nung una. Paglabas ko po, sabi niya, bakit? Ang lungkot mo? Na, may naalala lang ako. Alam mo, nung unang may mangyari sa buhay natin na mabigat, kasama kita. Kung masunog yung bahay natin sa Malabon, kasama kita. Nung umaga pa ako noon, kasama kita. Ngayon, nung kinuha ko yung visa ko, denied, kasama kita. Tapos sabi sa akin ng misis ko, ano ibig sabihin mo? Hindi kaya ikaw malas sa buhay ko. Sabi ako sinampan. Bigla akong sinampan. Sabi ko, bakit mo ako sinampan? Anong pakalagay mo sa akin? Malas ako sa buhay ko. Alam niyo po, intelligently be content with God's goodness and praise Him. Makontento po tayo sa kabutihan ng Diyos at kung saan ka nilagay. Amen? Ano sabi po sa Psalm 23, verse, wala po sa 5 and 6. Ano sabi po doon? Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ang Diyos po ay mabuti. Sigaw po natin, God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Meron po ako nilagay na quotation dyan. God is always faithful even in the midst of hard time. Amen? Amen. Ulitin ko po. God is always faithful even in the midst of hard time. Kaya po ba natin hawakan yan? Amen. God is faithful. It is an absolute unchangeable part of His character and nature. Ano po ba sabi sa Bible? Even in 1,000 generation, God will keep His covenant. Ang team verse po namin mag-asawa ay Genesis 15. Genesis 26 verse 15. Hindi ko alam na pupunta siya sa ibang bansa. Yun po yung binigay ko sa kanya nung sinagot niya ako dahil iniligaw ako ng best friend ko sa kanya. Hindi po ako nanligaw. Kahit kailan hindi po ako nanligaw. Napakamahiyain po po talaga.
Kaya nangyari, yung best friend ko nanligaw sa akin, sinagot na ako, hindi ko pa alam. Sabi niya, basahin mo yung sulat o sinagot ka na. Sabi ko, ha? Ganun ba? Eh siya nanligaw kaya hindi ko alam. Genesis 26:15 binigay ko sa kanya. Kahit saan ka man pumaroon, sabi ng Lord, gagabayan kita, pagpapalain kita, sasamahan kita, hanggang bumalik ka. May nag-invite po sa amin sa Thailand. Worship Symposium. 1 week. Gabi-gabi nagpipreach po ako. Nagtaka ako. Bakit sa atin ang ticket, pagkatapos pagdating natin doon sa church, nagpagbabayad tayo ng board and lodging. 200 per day po ang board and lodging. 200 baht per day. Pagkatapos, sagot po namin yung pamasahe. Dalawa kami ng bunso ko. 15,000 po yung kinuha namin pamasahe dahil malapit na po nung kumuha kami. 30,000 kami dalawa. After po ng 1 week worship symposium, very, very successful po. Ang daming uma-attend gabi-gabi. Pati sa revival na. Ito na po. Last day po. Tinawag kami sa harapan, sa stage. Pinapila kami lahat. Pinasalamatan po yung aming effort sa pagtuturo. Palakpakan po. Binigyan po kami ng tagi-isang bag. Sinilip namin. Puro diesel. Tagi-isa kami diesel. Tapos po, inahatid kami sa airport. May another mission pa po kami. Dumiretso kami sa Malaysia. From Thailand to Malaysia. Pagdating po sa Malaysia, punta kami doon sa Twin Tower, sa Petronas. Doon kami nag-almusal. Actually, branch. Yung pera ko po, pang isang tao na lang natitira. Puro peso na. Pamasahin na lang namin ako ng bahay. Sabi ko, Buso, ikaw nang mag-almusal. Hindi niya alam, pang kapi na lang yung natira. Kapi lang ako. Tapos na kami. Mamaya kumakain na po. Di siya pwede ko magtanong sa inyo. Sabi ko sa kanila, parang alam ko na, itatanong niyo. Bakit na-design niyo naman? Oo. Palagay ko, itatanong sa akin kung may labib ako. Sabi niya, di siya, paano mo nalaman? Oo, alam ko. Nararamdaman ko. Alam po, Bishop, may labib ba kayo? Wala rin, katulad ninyo. Mamaya po, nag-iiyakan na! Nag-iyakan na po sila. Bishop, namutang lang kami. Ganito po iyak nila. Alam niyo po, sabi ko, paano kaya mapapakalma to? Sabi ko sa kanya, simple lang. Walang nagtanim na hindi aan. Maghintay lang kami. During that time, in-interview po ako sa Spanish Embassy. Lahat nung sagot ko sa tanong ng interview, lahat mali ako. Tinanong ko kung magkano tinanong niya ako magkano sweldo ni Mrs. Sinabi ko, hula ko lang. Sabi niya ba, yung ganyang sweldo hindi kakasya para sa kanya. Mali yung sagot ko. Lahat ng tanong niya, mali ang sagot ko. Alam niyo po, hindi ko naasahang papasa ako. Pagkagaling po namin ng Thailand, ng worship symposium, ay dumating po ang passport sa bahay. Ano nyo, pagtingin ko sa passport, Schengen visa, granted ang aking visa. At ito maganda, si Bunso na sinama ko, 3 months after na nasa Spain ako, nagulat ako, yung visa niya granted din, at naroon na rin siya sa Espanya. Pagkatama po ang motibo, kahit wala pong blessing pagdating doon, sa ibang lugar, ibubuhos ng Diyos. Pang-5 po, 6 lang po yan, dito natin tatapusin. Ano ba yung pang-6? Pang-5, sorry po. Start with the letter B. Sabay-sabay po. Victoriously, never be satisfied by your own fruitfulness and pursuit of God. Ulitin ko po. Victoriously, never be satisfied with our own fruitfulness and pursuit of God. Verses 8 and 9. Sabay-sabay po. Kaya dapat tayong masayahan kung ang tayo'y may pagkain at pananamit.
ang pagnanasang yumaman ay mahuhulog sa tukso at masisilo sa bitag ng masasama. Mga hangal na hangalin ang magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapawakan. Marami na po ba kayong nakilala na scam? Sino po mga biktima ng scam? Huwag na po, huwag na kayo magtaas ng kamay. May kilala po akong mayaman, ugod na ng yaman, na-scam pa. Alam niyo kung magkano na-scam sa kanya? 5 milyon. Alam niyo bakit? Bumuli ng toko. Napasin niyo, naalala niyo yung nauso yung toko? May bibili sa kanya ng toko na worth 10 million. Pero may magbebenta sa kanya ng 5 billion. So inisip niya, doble kita niya. Binili niya yung 5 billion. Nung i-deliver na niya, wala na yung bibili ng 10 million na toko. Ang nangyari, natoko siya. Karamihan po na nai-scam, yung nagnanasang mas malaki ang pakinabang. Ano sabi ni Lord sa kanyang salita? Pag may pagkain daw at pananamit, masyana. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, masyana tayo. Masyala tayo. Pag may damit at pagkain, masyana tayo. Alam niyo po bakit? Ibig sabihin mo, buhay ka pa. Ang dami po tao, natulog lang, hindi na nagising. Yung may-ari po ng apartment namin sa Quezon City. Madaling araw, ginigising kami nung may bahay niya. Bakit po? Naghilik lang daw. Pagkas hindi na kumikilos. Patay po. Ang yaman-yaman. Pero good thing po. Ano bakit? Ang utang ng loan sa SSS. Nagpatayo ng magandang bahay. Hindi po nababayaran ng utang sa SSS. Namatay. Bayad ang utang. Alam ko naman singilin yung asawa, hindi naman siya nangutang. Ay yung membro na nangutang, ay bayad ang utang. Alam niyo po, minsan nakakalungkot, di ba? Yung mga motibo natin, minsan, maganda naman, pero alam po natin, ang Lord, mas alam niya ang mangyayari para sa atin. Amen ba? And last po, start with the letter E. Verse 10 po. Sabay-sabay natin basahin. Expect wrong motives leads you to wrong moves and experience fatality. Sabi sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pag-aangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa marami kapigatian. Pag ang trabaho po maglalayo sa Diyos, hindi galing sa Diyos yun. Dapat yung trabaho mo, mas maglalapit sa iyo sa Diyos. Amen? Yung boyfriend mo, kung mayroon man, dapat hindi maglalayo sa iyo sa Diyos. Dapat yung boyfriend mo, lalong maglalapit sa iyo sa Diyos. Amen? Amen ba? Amen. Uunahin mo pa yung Bible study. Labas na lang tayo, kumain na lang tayo. Sige na nga, sabihin ko na lang kay Pastor Rodel, sorry po, may emergency ako. Tandaan niyo po, pag mali ang motibo na mangyayari, it leads you to wrong moves and you will experience fatality, pagkabigbo. Sabi po dito, ang malalayo daw po sa pananampalataya at nasasadlak sa marami kapig-hatian. May nilagay po ako diyang quotation. Change is initiated by decision you make within yourself. No one can make that decision for you. Lahat po ng nangyari sa atin ngayon, bunga ng ating mga desisyon nung nakaraan. Tama po ba? Wala tayong dapat sisihin. Naalala niyo po ba si Eva? Ano ginawa kay Eva? Eva at Adan, mahal ka na niya.
Anong ginawa po kay Eva ng ahas? Sabi niya, totoo bang bawal kainin yung prutas na yan at hipuin man lang? Diba? Dinagdagan ng diablo eh. Maganda yan sa paningin. Magiging matalino ka, magiging Diyos ka. Ano nangyari kay Eva? Nadala. Pagkatapos, binigyan si Adan. Kumain din si Adan. Pagkatapos, bumaba ang Diyos. Nahiya sila, nagtago sila. Ano sabi ng Lord? Adan, where are you? Lord, nagtatago po kami, nahiya kami. Bakit? Kinain niyo ba yung prutas? Ba't kayo nahiya? Hubad po kami. So, nalaman na Lord na kinain ng prutas. Adan! Kinain mo ang prutas? Anong ginawa ni Adan? Siya po may kasalanan eh. Yung babaeng binigay niyo sa akin eh. Anong ginawa ni Eva? Eva, bakit ka kumain? Sabi niya, kasi po yung ahas eh. Buti na lang hindi tinanong ni Lord yung ahas. Alam niyo po kung tinanong ng Lord ng ahas, ikaw kasi nilikha mo ko eh. Kay Lord mababalik ang sisi. Tandaan niyo po, sabi mo sa katabi mo, huwag kang naninisi. Ano bang ginawa mo, bunga yan ang desisyon mo. Wala kang dapat sisihin. Amen? Kung sinagot mo man yung asawa mo ngayon, at nagduro sa kasapiling niya, huwag kang maninisig. Desisyon mo yan. Amen? Pagtiisan mo na lang. Ipanalangin mo na lang. Dahil gagawa pa rin ang Diyos ng himala sa buhay mo. Amen? Ano po yung binuo natin? Motive po. Motive. Ulitin ko po, sabi mo sa katabi mo, check your motive. Check your motive. Dapat po tama yung prinsipyo natin para hindi tayo maligaw sa mundo. Dito ko po tatapusin. Sabi po dyan sa ating conclusion, worry about your character, not your reputation. Yes! Amen? Amen to that. Alam niyo, kahit anong gawin mo sa mundong ito, yung mga tao dyan, kahit tama ang gawin mo, mali pa rin sasabihin sa'yo. May mga tao na lahat ginagawang issue sa buhay mo. Pag mataba ka, issue sa kanya. Pag payat ka, issue sa kanya. Pag gumanda ka, issue sa kanya. Pag pangit ka, issue sa kanya. Pag may bago kang sasakyan, issue sa kanya. Pag wala kang sasakyan, issue sa kanya. May mga tao na maraming issue sa'yo. Don't mind them. Bakit po? Worry about your character, not your reputation. Yes! Your character is who you are. Amen! Amen? Hindi mahalaga kung sino ka sa paningin ng tao. Mahalaga po sa paningin ng Diyos. Amen? Your reputation is who people think you are. Reputasyon lang po yun. Diba? Minsan po, punta lang ako sa church kasi makakahiya eh. Baka ano sabihin sa akin. Huwag mong isipin yun. Ang pagpunta sa church para sa Diyos. Amen? Ano mang gagawin mo para sa Diyos. At kapag ganyan po ang motibo mo, ang pagpapala ay hahabol sa inyo. Naalala niyo po yung testimony ko. Diba? Wala po kami pambili ng bahay. Pero praise God, hindi ko ng Lord yung mami ni Bala, binili po yung bahay. At alam niyo po, nung makita ko po yung lugar, ganito po may tiles na ganyan. Sabi niya sa akin, Bishop, hindi maganda yung tiles. Pagtan ko na lang ng bago. Ang pipinturahan ko, bago yung pintahan. Meron po nangako sa akin, sa amin na daw yung bahay, 3 palapag po. 3 palapag po yun. Sabi ng asawa, bago siya mamatay, Bishop, gusto ko sa iyo ito. Kung mamatay po, nagbago yung isip na lalaki. Sabi niya, hindi ko na po bibigay sa inyo ng bahay. Pero alam niyo po, kahit nagbago ang tao, ang Diyos kailanman. Amen! Amen! May ibang palampakan natin si Lord.
Tumayo po tayong lahat at ihanda po natin ang ating sarili sa pag-take ng communion. Sabi po ng John 6:35, I am the living bread. He who believes in me will never go hungry, and he who comes to me will never go thirsty. Salamat po sa ordinance na iniwan sa atin ng Panginoon. Ang tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan, ang sarong nagsisimbolo ng kanyang dugo. Sabi ng Panginoon, sa tuwing kakain kayo at iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Pwede na po tayong kumuha ng tinapay at ang sarong. Huwag po natin kakainin at huwag po natin inumin. Sabay-sabay po tayong dudulog sa pag ng Panginoon. Pag wala po tayong galit sa puso, masarap pong kasamang kumakain ng ating mga mahal sa buhay. Amen? Pero pag may galit tayo, ayaw natin silang makasama. Tama ba? Hindi ka kakain na kasama siya. Pagkat may galit ka, ayaw mo siyang makita, ayaw mo siyang makasama. Thanks God, isang bagay yung ginawa sa atin ng Diyos na pagbabago. Binago niya yung puso natin. At inalagay niya yung pag-ibig niya sa puso natin. Sabi ng 1 John 3:1, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at tumanggap tayo ng kanyang Espiritu. At sa ating pagsasalo-salo ngayon, kasabi natin ng Lord, let us release forgiveness. Let us confess our sins. Sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. John 8:58, Jesus said, I am the bread of life that comes from heaven. Ako ang tinapay ng buhay na bumababa mula sa langit. Ang sino mang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hebrews 9:14 says, without shedding of the blood, there will be no remission of sin. Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Itaas po natin sa Panginoon ang tinapay ang sala. Talk to God, confess to Him, so that we become worthy to receive His body and His blood. Unless you eat my body and drink my blood, you will not have an eternal life. Panginoon Jesus, salamat po sa buhay na ibigay mo para sa amin. You died for us. You give your life for us. Because of your blood, our sins were forgiven. Our life was cleansed. At sinabi mo sa aklat ng Revelation, to the power of our testimony and to the blood of the Lamb, we will overcome the evil one. Salamat po. Tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong katawan na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Ang saro na sumisimbolo ng iyong dugo ay naglinis sa aming mga kasalanan. Thank you for choosing us even before the foundation of the world. And you have destined us to be conformed and transformed to your image and likeness. Continue to check our motive. Let it be for your glory and for your honor. In Jesus' name. Amen. Taas po natin ang hawak natin tinapay. Salamatan natin ang Diyos. Thank you, Lord, from the bread of life that you have given us. Thank you for the eternal life. Kumain po tayo mga kapatid. Thank you for your blood, Lord,
that cleansed our sins and clothed us with your righteousness. Uminom po tayo mga kapatid. First Corinthians 11:26 says, whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Manalangin po tayo. Father God, thank you for sending your Son Jesus to die on the cross. Thank you, Jesus, for the life you have given us and for the blood you shed for us. And through your name, Lord, you have given us the power to become children of God. Help us to do everything in the right motive, with the right perspective. And help us not to be anxious in anything, but in everything in prayer and supplication with thanksgiving. Let our request be made known to you, the God of peace that passeth all understanding,